Magandang araw mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome na naman po sa panibagong vlog natin dito sa Talking Toshi Sports. Pag-usapan na ngayon natin ang ating tennis ace, Pinay Tennis Ace, Pinay Tennis Sensation, kung ano man ang gustong tawag, si Alex Ayala, no? Alright, hindi naman natin maikakaila. Lately ay naging darling of the crowd na siya, no? At kumbaga crowd drawer kahit saan siyang maglaro, no? At common nakakalat ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa, may mga nanonood ng mga Pilipino, no? Para suportahan siya. Okay? At nananalo rin. Okay? At minsan natatalo. Yan ang kapalaran ng ating Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Okay? Nananalo, pero natatalo rin. Okay? Ngayon, mayroon akong mga nababasa sa social media, no? Na itong mga taong ito, no? Pasensya na kayo mga kababayan. Ngayon lang po ako magsasalita. Kasi hindi ko matiis eh. Okay? Parang hindi mga Pilipino itong mga nagsasalita na ito. Okay? Nagkukunwari sigurong Pilipino, na kunwari sumusuporta sa kapwa Pilipino, pero hindi pala. Okay? So, bigyan lang natin ng opinion itong issue na ito. Okay? Merong kayong mababasa, palagay ko kayo rin, may mga mababasa rin kayo eh. Sa social media, may mga nadadaanan kayo, mangilan-ngilan lang naman sila, no? Binabash, no? Sinisiraan, nilalait, pinupuna. Mabuti sana kung pinupuna in a constructive way, pero pinupuna in a way na negative, makakasira sa moral ng tao. Okay? Kaya, itong mga taong ito, mga nagsasalita ng hindi maganda dito kay Alex Ayala, ay hindi na naiintindihan. Una-una yung laro ng tennis. Pangalawa, yung kalagayan o yung kalakaran sa laro ng tennis pagdating sa players. Okay? Oo, alam natin, ako rin nag-aalala eh, no? Dahil kasi parang bakit sunod-sunod ang laruan ni Alex Ayala. Okay? Ito, sagutin na natin to. Bakit sunod-sunod? Bakit tuloy-tuloy? Bakit siya kailangan magtuloy-tuloy from one match or from one tournament to another? Okay? Sa tennis po, puntusan po yan, mga kababayan. Ang ranking po ninyo, okay? Ang ranking ng isang tennis player nagbabase po yan sa points na nakukuha po niya. Accumulated points na nakukuha po niya from different tournaments. Sa kakalaro po niya, nakakakuha po siya ng points. Depende kung saan ka nakaabot. Round of 64, round of 32, round of 16, quarterfinals, semifinals, sa finals, naging champion ka. So, habang papalaon ka na ng palaon, papasok ka na ng papasok as you go deeper down the tournament, no? At eventually, naging champion ka, the highest points ang maibibigay sa'yo nung tournament na yun. Okay? So, may mga corresponding points na depende kung gaano lalim nakapasok doon sa tournament, ano? Ayan. So, ganyan ang kalakaran. Ngayon, si Alex Ayala may pinoprotektahan po. May dinidepensahan na ranking. Currently, ang kanyang rank is 40. Career high po yan, 40. Number 40. Ngayon, kung hindi siya maglalaro ng dire-diretso, sabihin na natin, hindi siya maglalaro ng tuloy-tuloy, may patlang, lalaro, pahinga ng matagal, lalaro ulit, pahinga para pagka-alternate na ganun at hindi tuloy-tuloy. Okay? At hindi niya sinamantala yung paglalaro. Baka mamaya makita natin lumalaglag na naman siya sa ranking. Okay?
meron po siyang pinoprotektahang pwesto o ranking. Itong 40 na to, gusto niya umangat pa. Okay? Kapag ka hindi siya naglaro, maaari siyang maunahan ng iba na mga nasa ilalim niya. Okay? Sa tennis po, competition is stiff. Okay? Matindihan ang competition po dyan pagdating sa puntusan at saka sa ranking. Anytime na kapag ka hindi ka naglaro, hindi ka nakapaglaro, okay? Yung ranking mo bababa at mauungusan ka ng ibang mga players. Kaya yan. Kaya wag na natin siguro ipagtaka, mga kababayan, na dire-diretso ang laruan ni Alex Ayala. Okay? So, competition ang competition sa tennis, sabi ko nga sa inyo, no? Kailangan on your feet ka talaga, or on your toes ka lagi. On your feet, on your toes. Okay? Lahat ng players gumagaling. Lahat ng players nag-i-improve. So kapag ka ikaw naging stagnant ka, kakalawangin ka pa, wala. Maiiwanan ka sa ranking, no? Professional na ngayon si Alex. Trabaho na niya ngayon yan as a professional tennis player. Kailangan siya mag-adapt dun sa araw-araw na mga sinasabi nila na daily grind, no? Nung sport na kanyang pinili. Okay. So, wag na tayong magtaka. At saka alam nung mga coaching staff, alam nung mga strength and conditioning staff ni Alex Ayala kung ano ang makabubuti po para sa kanya, ano ang hindi pwede, ano ang pwede pa maglaro o hindi na pa pwede po muna maglaro dahil may iniinda or something. Nasa sa kanila yon. It's their call, it's their decision, not ours. Tayo ay nanonood lang, taga-suporta. Pero yung mga nitty-gritty na mga ganyan, ipaubaya na natin sa kanila. Okay? So, meron na po ba tayong idea kung bakit dire-diretso yung concerned tayo kay Alex, baka pagod or something, or kaya natalo dahil pagod may mga lumilitaw pang mga nagsasalita na gano'n, kasi hindi pinapahinga, magpahinga na muna. Well, concerned, okay, pero kung hahaluan mo pa ng negative, kaya natalo hindi nagpapahinga. Intindihin po natin, meron po siyang hinahabol na pwesto. O yun na lang. Okay? So, iintindihin na lang po natin ang kanyang kagustuhan. Okay? So, kung tayo Pilipino at sinusuportahan natin si Alex, kailangan maging maunawain, malawak ang ating pag-unawa. Ngayon, ranking matters dito sa laro ng tennis, para makapasok ka sa mga Grand Slams at sa mga matataas na number ng level ng tournaments, WTA 500, 1,000, or even 250, or even 120, kahit anong tournament, no? Para makapasok ka, no? Outright sa main draw, kailangan mo mag-accumulate ng puntos. Yan pa isang purpose kung bakit siya naglalaro. Para pagpasok niya sa isang tournament, hindi na siya dadaan ng qualifying. Automatic na main draw na siya. Yung mga top 10 nga, yung mga nasa taas, minsan pasok na sila sa round of depende sa rules ng organizing committee ng tournament. Minsan pasok na yung top 10, pasok na sa semifinals, sa round of 32, ganon, or round of 16 pasok na. Naghihintay lang sila ng kalaban. May mga ganong mga sitwasyon kung nando ka sa bandang baba, magko-qualifying round ka. Mas pagod ka pa bago mo harapin yung mga nando sa loob. Okay? Dumaan ka sa butas ng karayom, ika nga nila, no? Kaya, laro lang ng laro para makakuha ng puntos para umakyat ang rankings mo. Okay? So, all players are on their, sabi ko na nga, are on their toes. Kailangan nakabantay ka palagi. Okay? Sa 2026, ngayong taon pong ito, ilang pong
WTA 1000 tournaments ang nakalaan. Okay? 10 lang, mga kababayan. At yung 10 na yon, okay, very limited. Kokonti lang po yan, mga kababayan. Pagka WTA 1000, mataas 10,000 ang makukuha mo kung ikaw mag-uusad hanggang sa finals at ikaw hanggang magiging champion. Okay? Tataas talaga ang ranking mo. Okay? So, limited source of points, kailangan magspursige ka. Kailangan dire-diretso ang laro mo. Okay? Maliban na lang siyempre kung mag-i-injury ka, bang usapan na yun, mga kabayan. Pero kung okay ka naman, at healthy ka naman, go! Yan ang ruling nila dyan. Yan ang mindset nila dyan, mga kabayan. At tandaan natin, ito si Alex Ayala, 20 years old pa lang. He has, or she has, a lot of years ahead. Makikita natin, marami pa siyang pagdadaanan at marami pa siyang maaring magawa. Okay? At kailangan niya, okay? Akala no iba, yung ika ang talo na ika yung ating alam na natin kung sino ika ang pinakamagaling. Parang patunog niya na hindi si Alex Ayala ang pinakamagaling. Talaga namang hindi siya ang pinakamagaling dahil may mas mataas sa kanya. At hindi naman claim kahit kailan ni Alex Ayala na siya ang pinakamagaling. May narinig na ba kayo? Wala humble nga yung bata Okay? Kailangan niyang matalo, mga kababayan. Kung minsan sa buhay, kailangan matalo. Bumagsak, madapa, or something. Okay? Para matuto tayo dun sa pagkakadapa natin, sa loss natin, dun sa talo natin. Okay? Bakit ano ba na idudulot ng mga talo ni Alex Ayala? Nakikita natin yung mga areas to improve on. Sa laro niya, sa strategy niya, sa galaw niya, sa service niya, sa return niya, sa receiving niya, okay? Sa drop shot niya, etc., etc. Sa laro niya in general, makikita natin kung ano yung mai-improve pa niya. Kaya kailangan niya tong tough losses and tough matches na ito. Okay? Para una-una matuto siya, ma-improve yung kanyang skills. Okay? Marami tayo nga, marami tayong na-i-suggest sa kanya, no? Yung ganito yan, ganyan. Lahat, mga coach, no? Lumalabas, mga coach lahat, no? Okay lang naman yun. Wag lang nating sisirain ang diskarte or i-demoralize yung bata. Okay, supportahan natin, ano? At yung mga talo na yan, nararanasan din ng mga even top players. Experience losses. Eto, magbibigay ako, ito, yung round of 64, ito, sa Qatar Open. Si Maya Joint, si Zeynep Zonmes, yung beshi ni ni Alex, natalo. Umalis, na-eliminate na. Si Shera, si Toson, naalis na rin. Okay? Si Leila Fernandez, yata to, no? Medyo may pagka-Pinoy ito, no? Si Raducanu, resign, no? From the game. Dahil may blood pressure issue yata siya, no? Kung matalo ka man sa game o nag-retire ka, resign pala sa chess pala yun. Pero it's the same thing, it means the same thing, no? Retire, okay? Or nag-walk over yung kalaban mo dahil hindi na kayo naglaro, nag-walk over na lang. Okay? Nararanasan ng lahat ng tao ang pagkatalo, ang pagkabigo. Okay? Para matuto tayo. Alam na natin yung susunod na gagawin natin. Ito, iiwasan ko na to. Dahil pagka ito ang ginawa ko ulit, talo na naman ako. Para manalo ako, babaguhin ko. Okay? Yan ang reason bakit kailangan ni Alex itong mga talong ito, itong mga pagkabigo na to para mag-improve siya. Ngayon, pag nag-i-improve na ngayon siya, hataw ngayon siya sa laro. Increase ang level ng kanyang skills. Di mas marami pa siyang tatalunin ng mga top players. Mas malaking puntos pa ang makukuha niya
mas malaking ganansya, mas malaking pera ang makukuha niya. Okay? Yan. So, kikita pa siya ng malaki. No, hindi ba tayo natutuwa kumikita siya ng malaki? Okay? Oh. Yan. So, yan mga kababayan, ano? Ina-advise ko dito sa mga bashers ni Alex. Sabi ko nga, kung kailan tumataas na, nagiging sikat na, okay? The irony of success. Ang napoproduce pa, may mga napoproduce pa tayong bashers, imbis na suportahan na lang natin yung ating kababayan. Okay? Ang advice ko sa inyo, wag lang ang mga matches laban ni Alex Ayala ang panoorin nyo. Okay? Manood kayo ng ibang matches. Okay? Manood kayo ng ibang laban ng players. Tingnan nyo. Ganun din ang mai-comment ninyo. Okay? Si Sabalenka panoorin nyo. Si Rybakina ba? Na medyo hindi ko masyado matandaan yung arrangement on letters, o si Rybakina o basta siya. Okay? Si Ostapenko panoorin nyo. Okay? Yan, yung mga top players sa mga panoorin nyo. They have the same they are also experiencing the same situation as that of Alex Ayala. Okay? So, wag nyo isi-single out si Alex Ayala. Kaya natalo kaya talo ganyan. Parang di kayo Pilipino. Okay? Hindi parang. Hindi ka Pilipino talaga pagka ganyan ang ugali nyo. Mga bashers ni Alex. Okay? Sabi ni, pinagtatanggol mo talaga Pilipino yan eh. Okay? At kayo, mangilan-ngilan lang naman kayo. Kami, mas marami kami. Okay? Magbasa ka ng mga comments sa social media, mas marami ang sumusuporta kay Alex Ayala. Okay? Tingnan nyo yung career ngayon ni Alex. Rank number 40 in 20 years old. Rank number 40 na agad siya. Okay? Imbis na yung mga negative ang tinitingnan ninyo. Bakit hindi nyo tignan yung kabutihan ng tao? Okay, magandang trait yun eh. Tingnan mo, imbis na yung sa isang bond paper na maputi, lagyan mo ng tuldok sa gitna. Unang-unang mapapansin pag pinakita mo sa tao, yung tuldok sa gitna, yung negative agad na nakikita mo. Bakit hindi mo napansin na mayroong buong malaking puti? Yung positive hindi mo nakita. Ganyan yung mga bashers na yan. Okay? Tingnan nyo yung mabuti. Biruin mo, 20 years old pa lang, rank number 40. Tapos marami pang years ahead ang haharapin ni Alex Ayala. Mas marami pa siyang magagawa dahil bata pa siya. Okay? Let's be patient mga kababayan, mga ka-sports fans at mga taga-suporta ni Alex Ayala. Let's be patient. Okay? So, yun. Yun lang masasabi ko mga kababayan. Nagtatagal na ngayon tayo. Masyado na mahaba ang aking mga pinagsasabihan. Daldal naman ika nitong vlogger na to. Okay? Anyway, tatapusin ko na ngayon. Last words. Let's support Alex Ayala sa kanyang mga laban, mga laro. At let's be patient. Okay? Paubayan na natin sa kanila yung mga technical side, yung conditioning, yung pagod ba o hindi. Kailangan niya maglaro ng dire-diretso mga kababayan. Hindi natin maiiwasan yun. Kung yung iba hindi nagdedire-diretso, okay, buhay nila yun. Si Alex Ayala merong pinoprotektahan na ranking, number 40, at gusto niya umangat pa, mga kababayan. Patuloy po ninyo suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok. Subscribe, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, paalam. Bye-bye.